Alam niyo po mga kapatid, ay pagka minsan dumarating sa atin yung panahon na parang pinanghihinaan tayo ng loob, ano ho. Dahilan po sa pagka minsan o kung hindi man madalas ay inihahambing natin ang ating mga accomplishment sa accomplishment ng iba. Kaya pagka sabihin po natin na nakikita natin yung iba na napakarami at napakalalaki ng kanilang accomplishment, ay nanliliit tayo, mga kapatid, ano? At ika nga po'y naiinggit tayo sa kanila. Pagka minsan ay sinusukat natin ang ating mga sarili sa mga tinatawag na attainment or goals, no? Na nakakamit ng iba, no? And just because we hear something great does not mean God think it as great, mga kapatid. So, hindi po dahilan sa ang iba ay maraming accomplishment or malaki ang kanilang nagagawa, mga kapatid, ay sasabihin natin na ang tingin ng Panginoon ay malaki. No, mga kapatid, the parable of the talents, kung may pagkakataon po tayong basahin sa ating mga kanya-kanyang tahanan, ang Mateo chapter 25, 14 to 30. Alam natin yung the parable of the talents, mga kapatid, no? So tayo po'y tinitiyak na we are responsible for what God has provided us, no more or no less. No? So if you are provided, if you are given a 10 talents or 5 talents, 3 or 1 talents, malaki man ang kakayanan o maliit ang kakayanan, malaki man ang pinagkaloob ng Panginoon or maliit man ang pinagkaloob siya ng Panginoon, mga kapatid, lahat ng yan ay pareho ang tingin ng Panginoon. Walang malaki at maliit. Ang tinitingnan lamang ng Panginoon ay kung gaano katapat natin ginagamit kung ano yung ipinagkatiwala sa atin. Amen? So kaya nga po ay shall we complain that we've been entrusted with so little? Mga kapatid, wag tayong magreklamo kapag maliit lang ang ating nagagawa o kakayanan. Ano, ha? Sabi nga po ng Colossians chapter 3:23, whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to man. Yun po pala yun. Isipin po natin mga kapatid na anumang ginagawa natin, no, ang sabi po ay gawin natin ng buong puso bilang ito'y ginagawa natin sa Panginoon at hindi sa ating kapwa, mga kapatid, sa mga tao. So kaya nga po ay kung ating maalala, in Matthew 25:40 rin, ang sabi po ng Panginoon, inasmuch as you did to the least of my children, surely you did it to me. Kaya nga po mga kapatid, no, tayo pinaalalahanan to do it heartily. Sa Biblia ay napakarami pong halimbawa. No? I will just be taking maybe 4 examples, no, na atin pong mababasa sa Biblia, yung kanilang pinagkaloob kung ano ang meron sila para sa Panginoon. Let's say for example, the widow who gave everything she had. In Mark chapter 12 to 42 to 44, mga kapatid, mababasa po natin dito, no, kung papaanong ang mahirap na babaeng bao ay pumunta po sa templo, no, at siyempre pagkatapos po ng kanilang pagsamba, pag lumalabas sila mga kapatid ay meron pong offering box na nasa labas, ano ho, at doon ay inilalagay nila ang kanilang mga handog o maaaring meron din pong box dyan para sa mga ikapo. So, mga kapatid, pumipila na ang mga tao, kanya-kanyang bigay, no? Merong malalaki, merong maliliit, at merong kaunti lang, at meron pong mas kakaunti pa. At ito pong babaeng baong, mga kapatid, no? Ang sabi, kung atin pong babasahin ng talata, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a few cents. Ilang sentabo lang ang halaga nun. Calling his disciples to put him, Jesus said, truly, sabi ng Panginoong Jesus sa mga alagad, I tell you, this poor widow has put more in the treasury than all of the others. Sabi po kasi ng Panginoon, kita mo,
Yung iba ay pag nagbibigay, napakarami. No? Pero ang binibigay nila ay bahagi lang ng meron sila. Only a part of what they had, no? Or what they have. Pero this widow, mga kapatid, ay ibinigay niya, sabi po sa atin, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. So, kung baga mga kapatid, kung yun lang talaga ang kayamanan niya, the 2 copper coins, ano ha, o mga ilang sintabo lang, pwede na siya sanang ibili ng pagkain yun mga kapatid. Pero, no, ibinigay niya ang lahat. No. Kaya nga po mga kapatid ay parang tayo ay pinaalalahanan na when we give to the Lord mga kapatid ay hindi po sinusukat ano po yung ating kakayanan o gaano kalaki kundi sinusukat yung ating puso. Na, kasi kung ika nga po ay nagbigay nga tayo ng malaki pero hindi naman po bukas sa ating kalooban, mga kapatid, edi walang dudang hindi ito katanggap-tanggap sa Panginoon. No? Pero itong babaeng bao, maliit man, pero mula po sa kanyang puso ay tinanggap ng Panginoon. Ang isa pang halimbawa dito mga kapatid is the woman who anointed Jesus. Alam po natin ito at ito pinangalanan sa Biblia si Maria. No? Now, ang sabi po sa atin ng Mark 14, 1-9, kung mababasa natin dyan mga kapatid, ang kapistahan ng tinapay na walang libadura ay darating in 2 days. At yung punong priest, the chief priest and the teachers of the law were scheming to arrest Jesus secretly and kill him. Ito na po yung panukala nilang kanila pong patayin ang Panginoong Hesus. But, sabi po sa atin, hindi po sa panahon ng kapistahan kasi napakaraming mga tao, sa templo at kapag ginawa nila yon ay marami pong magagalit po sa mga Pariseo. Kaya pinanukala nila na ito po ay sa ibang mga panahon. At habang ang Panginoong Hesus ay nasa Bethany, nasa tahanan po ni Simon the leper, ay ito pong babae ito ay dumating with the alabaster box, or jar. Yun po mga kapatid ay expensive perfume, napakamahal na perfume. No, at ang ginawa po ng babaeng ito ay binuhos niya sa ulo ng Panginoon at sa paa ng Panginoon ang perfume na ito. At mga kapatid, ang mga alagad ay lumapit sa Panginoon. Sabi nila ay, Panginoon, hindi mo ba siya sasawayin? What a waste, sabi nila. No? Napakasayang naman, what a waste. Alam naman natin yung perfume niya na napakamahal. It could have been sold for more than a year wages. So sana pinagbili na lang niya yung pabango na yan at ipinamigay ang napagbilhan sa mga mahirap kasi alam niyo po mga kapatid, gaano kamahal daw po yung perfume na yon. Katumbas daw po ng isang taong sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Now, mga kapatid, kung halimbawa ang isang manggagawa ay kumikita ng 500,000 a year or hanggang 1,000,000, maaaring ganun siya kamahal ang box na yon o yung pabango na yon. Kaya nga po, ang sabi po ng maalagad Panginoon, what a waste. Mabuti pa sana pinagbili niya yan at pinamigay sa mga mahihirap ang napagbilhan. Mas malaking pakinabang pa. Well, ano po ang sabi ng Panginoon Hesus mga kapatid? Sabi ng Panginoon, pabayaan niyo siya. Bakit kayo nag-aalala sa kanyang ginagawa? She has done beautiful things to me. Sabi niya, maganda ang kanyang ginawa sa akin, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, the poor will always be with you, and you can help them anytime. You can help them anytime, but you will not always have me. Sabi ng Panginoon, lagi niyong makakasama yung mga mahirap sa araw-araw. Pwede kayong tumulong sa araw-araw, pero ako, hindi niyo ako makakasama ng matagal o palagi. Kaya sabi niya, ang ginawa ng babaeng ito ay mas mahalaga
Kaya sabi nga niya, kapag ang ebanghelyo ay pangangaral, ang ginawa ng babaeng ito ay maaalala magpasawalang hanggan, ano? O throughout the world hanggang sa buong sanlibutan. Kaya nga po ang babaeng ito ay laging naaalala sa kanya pong ginawa. So kung titingnan natin mga kapatid, ang babaeng ito, yung ginawa niya yun, ano, hindi siya nang hinayang sa kanya pong sa halagang iyon na kanya pong ipinagkaloob sa Panginoon, basta't ang gusto niya ito ibigay sa Panginoon, gawin niya para sa Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid, when we do it heartily, no, hindi tayo manghihinayang sa mga oras, hindi tayo manghihinayang sa mga salapi, hindi tayo manghihinayang sa lakas at mga pagkakataon na kapag gayon ay ginagamit natin sa Panginoon. Amen? So we have to do it heartily. Pangatlo mga kapatid, like Zechariah who stood for the right. No? Sa 2 Chronicles chapter 24, 20 to 22 mga kapatid. Narito ang isang propeta. Si Zechariah mga kapatid ay anak po ni Jehoiada na saserdote. Ano? So ito po si Zechariah ay mga kapatid, merong pabalita mula sa Panginoon na kailangan niyang sabihin, no, sa bansa ng Panginoon o sa bansang Israel. So mga kapatid, siya tumayo doon sa harap ng kaharian, sa ng hari, ano, at naroon ang mga tao. At siya nagsalita. No, sabi niya, this is what God says. Why do you disobey the Lord commands? So, bakit ninyo sinusuway ang kautusan ng Panginoon? Hindi kayo lalago. Sapagkat tinalikuran ninyo ang Panginoon, tinalikuran o itinakwil niya na rin kayo. Mga kapatid, nung marinig ito ng hari at ng mga tao, sila'y nagalit at kanila pong binato si Zechariah hanggang siya ay mamatay. Ano? So ipinag-utos po ng hari na si Joash na patayin si Zechariah sa pamamagitan ng pagbato. Well, ang makikita po natin dito mga kapatid na si Zechariah, hindi po siya natakot kahit po na siya'y mamatay. Basta gusto niyang gawin ang kalooban ng Panginoon. Just recently, siguro nakarating na rin sa ating mga kalaman na meron pong isang kabataan, somewhere in Mindanao, na literature evangelist. At ito pong kabataang ito ay galing yata sa Bible study, mga kapatid. Pero isang araw nasumpungan nila itong patay. Mga kapatid, hindi siya natakot kahit po meron mga pagbabanta sa kanya, basta ang kanya ay may sagawa kung ano ang kalooban ng Panginoon. That is doing the work of the Lord heartily. How about us, mga kapatid? So kailangan din po natin gawin kung ano po ang pinagagawa sa atin ng Panginoon ng ating buong puso. The last one, mga kapatid, ay si Onesiphorus. Sino ba itong Onesiphorus, mga kapatid? Si Onesiphorus actually, mga kapatid, ay nakasama po ni Apostol San Pablo. No, si Onesiphorus ay laging dinadalaw si Apostol San Pablo nung siya nasa kulungan pa. Nagbibigay po ng encouragement sa kanya. No, at kung anong pangangailangan niya, mga kapatid, samantalang siya nasa bilangguan, sinusuportahan po niya. No? So, kumbaga, naging isang magandang influence, naging isang magandang encouragement si Onesiphorus sa mga kapatid na nanghihina ang mga kalooban. Dahilan po sa kanilang mga karanasan. You and I, mga kapatid, ay magiging katulad din ni Onesiphorus. Sa anumang kakayanan at gawain ng mga pagkakataon na kailangan tayo maging mabuting impluensya, mabuting, sabihin po natin, nagpapalakas ng loob ng mananghihinang kalooban ng ating mga kapatid. Sumusuporta sa gawain ng Panginoon, katulad ng ginawa niya kay Apostol San Pablo, mga kapatid. Laging nakasuporta sa anumang mga bagay. Doing it heartily is doing it for the Lord, mga kapatid. Kaya nga po, we are called to greatness. Hindi ho tayo tinawag na magiging lang po, yung sabihin natin na ikukumpara sa ibang mga bagay na malilit lang. Ano po ang ating magagawa,
ayon sa pinagkaloob ng Panginoon, gawin po natin ng buong puso because we are called to greatness. Ang sabi nga po sa Mateo 17, 14 to 20, mga kapatid, when they came to the crowd, the man approached Jesus and knelt before him. Ito po yung ang mga alagad ay meron pong pinapagaling sana o pinapalayas na demonyo o masamang espiritu sa isang kabataan pero hindi po nila mapalayas mga kapatid. Nanalangin at ginawa na nila ang lahat ng mga bagay pero hindi po nila magawa. Hanggang ang Panginoong Hesus ay dumating sa senaryo na yon at ang sabi ng mga alagad, Panginoon, hindi namin mapagaling ang taong ito. Ano po ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila? You unbelieving and perverse generation. Kayong mga walang pananampalataya. Bakit niya sinabi sa mga alagad, mga kapatid? So, ibig sabihin ba nun ay hindi nila magawang palayasin yung masamang espiritu dahil sa wala silang pananampalataya? Sumagot po, ang Panginoong Hesus sa kanila, how long shall I stay with you? Gaano ba ako? Hanggang kailan ba ako? O kailan ko kayo? O kailan kayo matututo? Mga kapatid, kaya nga po ang kabataang lalaki dinala sa harap ng Panginoon at nirebuke lang niya ang masamang espiritu o karamdaman at ito po ay nawala at gumaling po ang kabataan. Mga kapatid, in private, lumapit na yung mga alagad at nagtanong sila sa Panginoon, Panginoon, bakit hindi namin magawa yon? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here and there. So mga kapatid, kung meron na po palang kahit maliit lang na pananampalatayang katulad ng mustasa, ay pwede na nating magawa ang malalaking mga bagay. So, ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya, magagawa natin ang lahat ng pinagagawa ng Panginoon kahit na yan ay malaki or maliit man. As long as we are doing it with faith, we can do it heartily for God's glory. Tayo'y tinawag ng Panginoong Hesus, mga kapatid, na gumawa para sa Kanya. Ano man ang mga gawain, ito man ay paglilingkod sa loob ng iglesia o sa labas, ito man ay pagsuporta sa mga gawain ng Panginoon, pagsuporta katulad ng mga online programs like this, mga kapatid, o tayo man ay sa pagbabahagi ng mabuting pabalita sa ating kapwa, ito man ay pag-share ng link na katulad dito, mga kapatid, sa ating kapwa. If we are doing it for the Lord and heartily, we are called to do greatness for God's glory.